Napag-usapan natin ang patungkol sa may speech nitong si Michael kung saan balak nilang atakihin ng Tempest at i-lure out ang mga nasa loob nitong labyrinth sa pamamagitan ng pag-cut off ng kanilang mga resources. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura universe. So without further ado, let's get into the video. So hindi nga pabor itong si Dino na atakihin pati itong si Milim kasi act of betrayal sa kanya ang pag-atake sa anak nitong si Veldenava. Nag-reply naman itong si Jahel dito na aware din daw siya doon, pero hindi rin naman daw ito different sa kanila. In a sense na si Veldenava rin naman ang gumawa sa kanilang lahat. Itong si Veldenava nga kasi ang gumawa kina Jahel, pati na rin kina Dino. Gusto talaga nitong si Jahel na atakihin nga itong si Milim kasi in the past isa rin ito sa mga pumatay sa kanya. Kaya thrilled na thrilled itong si Jahel ngayon sa thought na pag-atake sa Eurazania. Mukhang wala namang natutol dito maliban lang kay Dino. Kaya napaisip itong si Dino sa kanyang sarili na ito rin daw ang dahilan kung bakit nagbetray sa kanila itong si Obera dahil hindi nga ito sang-ayon sa plano nitong si Michael. Naisip dito nitong si Dino na kapag hindi siya nag-agree dito baka i-label din siya na traitor nitong mga naan dito. Pero nagsalita itong si Feldway. Sabi niya kay Dino wag daw ito mag-alala dahil kapag mali daw itong mga actions na ginagawa nila pupunta daw dito itong si Veldenava sama para parusahan siya sa kanyang mga nagawang kalokohan. Kapag daw naging in danger ang kanyang beloved daughter na si Milim siguradong babalik daw itong si Veldenava sama para tulungan nga ito. Kaya tama daw itong kanilang action sa ngayon. Tapos dito na natapos itong kanilang meeting na i-outline na ng mga kalaban itong kanilang plano. Ang hinihintay na lang nila ngayon ang execution nga nito. Itong execution na ito ang magbabago ng malaki sa current na mundo. Dito na natatapos ang interlude ng chapter 1. Ngayon punta na agad tayo sa may chapter 2. Ito ay pinamagatan na The Beginning of the Great War. After ng meeting nitong sila Rimuru napagdesisyon na nila na itong sila Kagali at Tyr mananatili na sa may Tempest. Unconscious pa rin itong si Tyr. Kaya mas mabuti na daw na nasa labyrinth lang ito ngayon. Kaya si Kagali lang talaga ang makakasama nitong sila Rimuru for the time being. Itong si Sylvia bumalik na sa may Sarion. Ito kasi ang pinaka-importante sa kanyang location dahil nandito itong sa Elmesia. Hindi naman ito pwedeng pilitin itong si Rimuru na i-defend nga ang Tempest. Pero meron silang usapan na kapag meron mang mangyari magko-cooperate ang kanilang mga forces. Binigyan rin ito nitong si Rimuru ng cellphone para in case nga madali silang makontak. Ngayon nasa may office niya na uli itong si Rimuru. Ang dami niyang paperwork na kailangan niyang asikasuhin. Parang bumalik na daw ang kanyang buhay sa kanilang normal conditions. Sa dami daw ng papers na ito lalo siyang nagalit sa ginawa nitong si Feldway kasi ngayon nga nakatambak itong mga ito dahil hindi niya ito nabigyan ng atensyon noong mga nakaraang panahon. Around 30% daw ang galit niya na nadagdag kay Feldway nang dahil daw dito. Itong mga papers kasi na ito nagre-require ng approvals nitong si Rimuru. Itong mga ito ay mga projects sa loob nitong kanyang country. Hindi niya masyadong tiningnan itong mga ito in details. Iniskan niya na lang sila at mabilis na siyang nag-decide kung papayag ba siya dun sa isang project o hindi. Then move on na agad siya sa kasunod pang mga projects. Kailangan niya agad tapusin itong mga projects na ito kasi the day after tomorrow meron naman silang World Conference. Nagaganapin naman sa may Ingrasya. World Conference ito. Ibig sabihin kasama dito ang buong mundo. Ganito na ka-united itong humanity ngayon. Kaya to a certain extent natupad na yung pangarap nitong si Rimuru. Ito ang kauna-unahan na World Conference na magaganap sa may world's history. Magpa-participate dito ang Emperor ng Eastern Empire at ang Western States Council. Ipinag-prepare si Rimuru ng tsaa nitong si Diablo. Kaya nagre-relax ngayon itong si Rimuru. Ngayon isa siyang hardworking na secretary. Marahil dahil ngayon nga kasi wala itong si Shion dito. Nagsalita itong si Rimuru. Sabi niya magpahinga na rin daw itong si Diablo. Samahan daw siya nitong uminom nitong tsaa na ipinag-prepare niya. Kaya of course tuwang-tuwa itong si Diablo dito. At nag-reply siya na honored daw siya na ma-invite nitong si Lord Rimuru. Ngayong nagtsatsaa na silang dalawa tinanong ni Rimuru itong si Diablo kung ano daw klase ng lalaki itong si Feldway sa paningin nito. Ang tingin kasi ni Rimuru kay Feldway hindi maayos na pinuno. Kasi kung maayos daw ito hindi daw sana ito ibebetray nitong sila Dino. Hindi siya matinong pinuno. In a way na wala siyang pakialam sa mga feelings ng mga anding sa kanya. Pero when it comes to pagpaplano nire-recognize ito nitong si Rimuru. Tsaka aware na rin itong si Rimuru na masyadong cautious itong si Feldway. Kaya gusto niya ngayong marinig ang opinion nitong si Diablo dito para makapag-prepare siya lalo dito in the coming future. Nag-pause ng kaunti itong si Diablo. Nag-gather siya
ng kanyang opinion then sumagot siya kay Rimuru. Sabi ni Diablo, itong si Feldway daw ay masyadong seryoso. Matigas din daw ang ulo nito. Hindi daw ito flexible when it comes to negotiations. Pag nakapag-decide na daw ito, wala daw makakapigil sa kanyang ginawang decision. Hindi ito mag-a-adjust para sa ibang tao. Meron daw itong personality na walang consideration sa iniisip ng iba, pati sa kanilang mga opinions. Kaya kaunti lang talaga ang nagmamalasakit sa kanya bilang kanyang leader. Kung ikaw daw ay isang yes man, magkakasundo kayo nito. Kung sunod ka lang ng sunod sa kanyang mga ibinibigay na orders. Pero kung ikaw naman daw ay isang creative person na marami mga ibinibigay na iba't ibang mga suggestions, hindi mo daw ito magugustuhan. Kasi hindi nga nito gagawin itong mga suggestions na ibinibigay mo sa kanya. Close-minded nga kasi itong si Feldway. Kaya mahirap itong kumbinsihin kapag hindi talaga siya sang-ayon sa isang bagay na isinasuggest mo sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.